magagamit ng high-tech na paraan ang ating pulisya para mapabilis naman ang pagtukoy sa mga suspect at pagresolba sa mga krimen. Silipin yan sa ulat on the spot ni Sherry Ann Torres. She? Yes, Connie, formal nang pinakilala ng PNP Crime Laboratory itong AFIS o itong Automated Fingerprint Identification System na po ito naman ay idinonate ng JICA o yung Japan International Cooperation Agency. Ito yung paggamit ng computerized identification ng crime suspects gamit ang mga naiimbak ng datos ng fingerprint sa AFIS database. Sa katatapos lang na seremonya dito sa Camp Crame, binigyan din ni Chief Superintendent Augusto Marquez Jr., ang Deputy Director for Directorate for Investigation and Detective Management, ang importansya ng paggamit ngayon ng database para sa mabilis na resolusyon ng mga kaso. Ito rin daw ang prosesong ginagamit ng iba't ibang law enforcement agency sa mundo sa pagresolba ng kaso. May kapasidad daw na tumanggap ng hanggang 5 milyong fingerprint ang AFIS. Ang proseso rito, bawat fingerprint na nakukuha sa pinangyarihan ng krimen, agad na isinasalang o ipinapasok sa database. Ang AFIS agad naman itong ini-scan at nag-identify ng 10 pinakamalalapit o identical fingerprint para ikonsidera ng pulisya for follow-up operation o identification of suspect. Dito na raw natutukoy madalas ang totoong suspect sa krimen, sabi nitong si Crime Laboratory Chief Maria Teresa Cid. Sa ngayon daw, nasa 761,000 fingerprints na ang naipasok ng PNP Crime Lab sa AFIS. Sa bultong ito, 349 ang hit cases na ang naitatalang tagumpay o produksyon ng AFIS o yung bilang kung saan ang isang suspect sa kaso ay nakikilala at natutukoy ng mga otoridad dahilan para magkaroon na resolusyon ng kaso. Dahil 5 milyon pala ang kapasidad na matanggap na data ng AFIS, 10 fingerprint sa bawat presinto sa bansa raw ang pinadadala sa PNP Crime Laboratory na inilalagay nila sa database. Narito yung bahagi na ating naging panayam. Meron po tayong database para sa 10 prints at saka meron po tayong database para sa latent prints. Yung latent prints po, yan po yung nakukuha nating mga fingerprints sa crime scene. Na kung saan, yan po yung sinisearch natin kung kaninong daliri yun galing. At doon po tayo nagkakaroon ng conclusion na siya po yung perpetrator at siya yung may kagagawa ng krimen na nangyari. Connie, dahil nga sa nasa 761,000 palabag yung nasa database ngayon ng fingerprint, no, plano ng PNP Crime Lab na gawing 24-hour muna yung operation para ma-encode lahat at mabuo yung laman na 5 million para dito sa database na ito para sa mas mabilis na operasyon daw ng pulisya. Connie? Maraming salamat, Sherry Ann Torres.